Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, before anything else, tayo po ay nakikiramay at nagbibigay po ng napakalaking condolence. Dito nga po sa pamilya ni ex-DPWH Yusek Catalina Cabral na namatay daw po sa kadahilan ng vehicle falls. Totoo nga ba? Kasi eto hindi natin kasi pwedeng i-justify na ito ay simple at ordinaryong aksidente. Kasi lalo pat ngayon, alam naman natin na si Catalina Cabral ang nag-reveal ng 51 billion ni Pulong Duterte. Hindi ko sinasabing merong relationship sa pagkamatay ni related, hindi natin sinasabing merong connection ang pagkamatay ni Catalina Cabral dito sa mga Duterte. Pero ang sinasabi natin dito mga minamahal, hindi normal sa isang napakalaking tao, lalo pat alam ang formula dito nga po sa DPWH tungkol nga, sabi nga ng ating kaibigan, alam mo ba Mima, maraming alam si Yusek, sabi nga ni Engineer Alcantara at Bernardo sa BR Committee hearing sa Senado. Si Yusek Cabral lang daw ang may alam sa mga formula kung paano ang sistema ng mga allocable and non-allocable dyan sa DPWH flood control projects. So, meaning, siya yung pinaka-main character dyan sa lahat sa DPWH. So, hindi kasi natin pwedeng sabihin na itong pagkamatay ni Yusek Cabral is napaka-simpleng simpleng aksidente. Kasi 'di ba magtataka kayo, dapat yung imbestigahan dito yung yung driver, 'di ba mga minamahal. So, 'di ba? Sabi daw nasawi matapos umanong mahulog ang sinasakyang sasakyan sa Benguet. So, hindi ko kasi alam kung yung driver buhay or hindi. Kasi madaming mga nagsasabi na yung driver buhay daw. Meron nagsasabi ang driver ay inutusan daw ni Catalina Cabral na ihinto yung kotse tapos natagpuan na lang daw siyang patay. So, yung speculation, yung chismis, dumarami. Pero one thing lang ang sigurado tayo. Si Yusek Cabral ay literal na dumadaan sa matinding depression. Yan yung nakikita ko. Hindi natin alam kung depression sa pagbabanta, sa buhay niya, sa pamilya niya. So, madami kasi, 'di ba sabi ko nga sa inyo, nakaranas ako ng depression. Pag nakaranas ka ng depression, hindi ka na makakatulog niyan. At pag hindi ka na nakakatulog niyan, sabog ka kung mag-isip. Talagang lutang ka. Kung ano-ano lang pumapasok sa isip mo. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba, may building dito. Yan. Nung dumadaan ako sa depression stage, parang gusto ko na lang tumalon dyan. Pero mabuti na lang dahil nasa right circle ako. Kapag may time na emergency ako mga minamahal, one call away lang yung mga kaibigan natin. Pinupuntahan ako, tinutulungan ako. Kasi yan yung pinakamahalaga, yung meron kang nakakausap. Pero dito kasi sa lagay ni Yusek Cabral, I think dahil madami na siyang nalalaman, siguro pwedeng pinatahimik, pwedeng siya na lang din yung nagpatahimik sa sarili niya dahil tinatakot siya, or pwedeng may sumabotahin ito. Lalo pat meron tayong naririnig na ang nasa likod daw di umano nito. Di umano lang naririnig natin sa comment section, nakikita natin yan, public disclosure yan, na itong si Congressman Pulong Duterte ay isa daw po sa di umano'y person of interest. Person of interest, di umano daw. Oo, dito sa pagka-tegi ni Yusek Cabral. So, we're not sure about that. Kasi ito pakita ko din tong sa inyong tong na to. Siya yung nag-reveal, September 9. September 9. Just in. DPWH Yusek Maria Catalina Cabral confirmed that 51 billion was allocated to the District of Davao City Representative Paulo Duterte from 2020 to 2022. During the last 3 years of the Duterte administration, the largest allocation ever granted to a single district within a 3-year period. Diba? So, mapapansin natin mga minamahal na madaming nagtatanong, this is a vehicular accident nga ba? Or baka merong mas malalim na dahilan, diba? Mga minamahal. Kasi, pag
Pag aksidente kasi, pwedeng tingnan natin yung angulo na okay, aksidente, pero hindi natin pwedeng sabihin na aksidente lang, lalo pat yung taong namatay na yan ay meron pong napakaraming hinahawakang sensitibong impormasyon na hindi pwede nating mapag-isipan na ano lang talaga siya tawag dito, na simpleng vehicular accident lang. So, napakaraming tanong ang pwedeng ma-include sa utak ng mamamayang Pilipino. Lalo pat sabi ko nga sa inyo, sa hearing, ni-reveal na mismo ni Alcantara at ni Bernardo na si Catalina lang daw ang merong alam sa buong formula kung paano ginagawa ang allocation at reallocation ng DPWH project. So, hindi kasi si Catalina simpleng ordinaryong empleyado. Hindi lang siya simpleng basta-bastang undersecretary. Siya ang may hawak ng sistema. Siya ang may hawak ng mekanismo. Siya ang nakakaalam kung sino ang tumatanggap, magkano at paano. At bigla na lang, suddenly, wala na. Diba? So, malamang, madami talaga ang magtatanong, mga minamahal. Lalo pat kung pag-uusapan natin yung 51 billion, diba? Na ni-reveal ni Catalina na totoo, yung 51 billion project na yan, na inallocate sa isang single district. So, yun, hindi yun chismis, galing yan kay Catalina Cabral. Hindi din yan haka-haka, galing mismo yan sa USEC. Ngayon, sino ang merong interest na patahimikin yung ganitong taong to kung wala siyang nasasapol na ego? Hindi natin sinisisi itong si Pulong Duterte, pero may mga spekulasyon na may ang person of interest daw di umano ay si Pulong. Pero kung ako yung tatanungin, pwede nating sabihin depression. Pwede nating sabihin na gusto niya na lang din mawala, 'di ba? Or baka tinatakot. Or baka meron na talagang nagpatahimik. So, hindi natin masasabi dito yung totoo. Kasi kailangan hingiin yung true to the crime story dito, diba? Yung forensic analysis sa sasakyan, yung CCTV at route verification, timeline, reconstruction, psychological at work pressure assessment, and syempre, Senate and Ombudsman oversight. So, hindi ito para manisi agad, mga minamahal, kundi para siguraduhin natin na transparent ang kanyang pagkategi nang hindi tayo nagbibintang kung sino yung may mga person of interest dito. Dahil kapag ang may alam ay nawala, diba? Syempre, lumalakas ang tanong ng taong bayan na sino ang nasa likod ng pagkategi niya. So, kung ang ibang opisyal, engineer, insider, or whistleblower na merong nalalaman sa sistemang, diba, sa sistemang ganyan, ang ginagawa, pinapatahimik, dapat yung mga kapwa nila whistleblower din, insider din, tulungan din, 'di ba? Itong si Catalina Cabral na ma-achieve ng pamilya niya ang justice, 'di ba? Dahil kung walang magsasalita diyan, hindi niya makakamit ang hustisya, 'di ba? Mga minamahal. So, anyway, hindi tayo nag-aakusa, hindi din tayo dito nagko-conclude, pero hindi naman tayo bulag, 'di ba? Sa mga aksidente na ganyan. Lalo pat yung taong 'yan ay malaking tao, 'di ba? Ano siya merong malaking nalalaman, 'di ba? Lalo pat yung ICI ngayon ay talagang hinahunting si Pulong dahil nga hindi uma-attend, 'di ba? Tapos gusto pang mag-travel sa 17 countries. Hindi natin alam kung doon ba ilalagay ang ill-gotten wealth kasi yan yung nakikita nating comment sa mga comment section. So, hindi lang natin sure, 'di ba? Pero hindi ko sinasabing mambentang tayo, 'di ba? So, tingnan na lang natin. O baka yan, isising niya pa kay PBBM yan, ha? Talagang di namin kayo papayagan yan. Kung isisisi niyo pang pagkamatay ni Catalina Cabral kay PBBM na walang kinalaman dyan si PBBM, wala siyang connection dyan. 'Di ba? So, may mga person of interest naman talaga dyan sa likod. Una, syempre yung driver. Kung buhay man yun or hindi. 'Di ba? Tapos yung belongings niya, kailangang malaman. 'Di ba? Para malaman natin ang ma-secure natin ang katotohanan, ang clue, 'di ba? Ang mga mangyayari. Yung mga contacts niya, syempre kailangan yan. Lahat-lahat. Dapat kailangang alamin. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, yeah.
Kayo, ano yung masasabi ninyo? It's me again, Alicia nyo, mga minamahal, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.